Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mama Sagri channel, a faithful o Zumatarder. Sa ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading. Namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo lang hindi skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, let's see ano kayang kaganapan sa buhay mong ating mga hagilap for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Okay, there's the High Priestess. Something in hidden agenda or hidden enemies. So maraming misteryo sa likod ito. Na may mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawa na tatutuklasan. Na may mga bagay na parang kailangan ng malaman. No? What is the digital messages? Represent what? There's a Five of Pentacles in reverse, something, a freedom for financial loss or financial crisis. Na makakabangon ka na. Na mula sa pagkagipitan, mula sa mga naranasan mo, no, na problema na pagdating sa finances. And there's the Four of Cups. Not just to reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo muna pag-isipan bago ka magtitik ng action or any decision. Kailangan pag-iisipan ng wasto at tama. Let's see what is additional messages. There's something, the Knight of Cups. Now there's something, an offer. There's a proposal, engagement, promotions coming in. Na kaya kailangan pag-isip ng mabuti, ha? And there's a Four of Wands, something celebration na magdadala sa'yo ng higher level commitment. Some of you meron talaga ikakasal dito. Now, some of you naman meron kang hinihintay na dumating. There's a possible na dumating na siya. Now, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment na ani ka na. Ano man yung mga bagay pinaghirapan mo, maaaring makakamtan mo na ito. Now, what is the actual messages? Represent with the Queen of Swords, no? Clear the boundaries. Lilinisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo. No? Yung mga bagay na alam mong makakasira ng plano mo. No? Unti-unti nang malalantad to. No? Unti-unti mo nang makikita lahat ng mga bagay kahalagahan sa paligid mo. What is the Five of Pentacles reverse? Represent with the Six of Swords, transition. No? Unti-unti ka na makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. Na muli ka nang makakabangon, na mula sa kagipitan, na mula sa kalugmukan sa finances, no? Naipit, na maaring kumbaga nakaranas ka ng kawalan ng pera, but definitely ngayon ay unti-unti mo na mararanasan guminhawa. And there's the King of Cups. Now there's a devoted for the person na may taong sumusuport at gumagabay sa dito. No, there's something ancestor guides there na gumagawa. There's the Sun card with a pure positive outcome. Na magiging maganda na daloy na sitwasyon mo dahil magiging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. Na may magandang itinakdang mangyari sa buhay mo ngayon. What is additional messages with the Four of Cups? Ay, the Four of Wands. The Four of Wands represent with the lovers. Meron talagang ikakasal dito. No, meron dito ikakasal or maaring kumbaga meron ditong umuwi, not to continue relationship, or maaring kumbaga magkakaroon ng proposal dito. No? So let's see what is additional messages. And there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. Siya naman yung mga bagay pinaghirapan mo, makakamtan mo ito. Na mararanasan mo ang kaginawaan at kaayusan ng sitwasyon. No? What is additional messages tayo?
Pagdating naman tayo sa outcome. Ay, additional messages pa pala with the high priestess because the Queen of Swords. There is something that's out of cups with a happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka this time. So, ibig sabihin dito, malayo pa lang malalaman mo na yung magiging posibilidad. Na malilinis mo na ang magsisilbing balakid. Na para hindi mo tumay sa katuparan, parang gano'n. Na parang unti-unti mo na malalantad. No? Kung sino man yung makadlang, sumisira, malalaman mo yan. Now, what is additional messages with the 5 of Pentacles in reverse and the 6 of Swords? There's a 6 of Wands for victory is yours. Na magtatagumpay ka pa rin. Na ano man yung mga bagay na nararanasan mo ay maaaring daan yan sa tamang proseso sa tagumpay na tatahakin mo. And there's the Queen of Wands. Now, confident. So, kailangan lakas mo loob mo, maging matapang ka. Na maraming mga offer na darating na para linlangin ka, guluhin ka. Kailangan na makikinig ka sa inner voice mo. And this is something that guys with a moon card. Now represent with the sun and the Knight of Cups. Ibig sabihin nito, lahat ng bagay na ito marireveal na. No, ilalabas ang mas positibong kalalabasan. Na magiging magandang offer nito para sa iyo dahil matutupad itong pangarap mo. What is the Four of Wands? Of course, the Lovers. So there's a Four of Swords. No, mag-meditate and of course mag-contemplate ka. Na magdasal, magmuni-muni. Humingi ng gabay sa ating angel spirit. There's an angel story, the mental clarity. No, liliwanag sa iyo lahat. No? Lahat ng bagay nito magdadala sa iyo ng kasagutan. Yung mga katanungan mo maaaring masolusyonan na. What is additional messages for the outcome? For the outcome, guys, there's something the King of Swords. Stop the pattern. Puputulin mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong for you. From your growth and expansion. Na malalaman mo na yung sumisira na eksena mo. And there's a Fool card. No, ibig sabihin ngayon yung pagkakatiwala mo na sa ating pangumika pa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. No, na alam mo sa sarili mo na ipapanalo mo tong laban na to. And there's a Three of Cups. No, ngayon pag-iisipang mabuti. No, yung mga taong pakikisama mo, pakikisalamuhain mo, no, mag-ingat ka. Ngayon magiging mabusisi ka na. At the same time, there's something the Earth card for revert. No, ibabalik ang sigla ng buong pagkatao mo. There's something, guys, with a disconnect from the world. No, makakawala ka na sa mundong ginagalawan mo, sa lungkot na naranasan mo, dahil unti-unti nang pa rin ang mga pangharap mo. And there's an Ace of Wands, guys, with a new project, new ideas. No, papasok dito at bubuuin ka ng mga bagong pangarap, plano, sa inyong dalawa ng person mo. At sinasabi dito with the Four of Pentacles, protection at pangalagaan mo, ano man yung mga bagay na meron ka sa ngayon. No, kaya kailangan na, kumbaga, magkaroon ka ng authority na hindi ka nila parang mapapaikot basta-basta. No, nasa sa'yo yung power. Diba? So, let's see what is additional messages tayo with angel spirit messages pagdating sa finances and career and of course, love life, relasyon, or either, and of course, kalusugan. Now, let's see, alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Pagdating tayo sa finances and career, let's see. And there's a Nine of Pentacles. There's a blossoming. Na may paglago talaga ng finances dito. And of course, there's a Justice card. Na may justisya at maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon. Na magiging maganda ng kalalabasan dito. And there's a Knight of Wands. Na konting tiyaga lang. Na dahil malapit ka na para maging matagumpay dyan sa larangan na pinangahawakan mo. No, marunong ka naman humawak ng finances. There's good for you. Pwede ka magbukas ng business dito. And this is something the Six of Cups. No, wag ka lang basta-basta magtitiwala with the past. It's either an ex, no, an ex-friend, environment. No, there's something Emperor. Maging mature ka at maging grounded. No, sa mga decision or actions. Pagdating sa love life, there's a Page of Sword, no? Being curiosity. Pag gusto mo pumasok sa relasyon, kailangan kilalanin nyo ang isa't isa. No? Or some of you guys, marami nag-i-stalk sa iba social media. No? And there's something that's with the sneakiness, there's a cheating lying on you. No? Huwag kang magtitiwala basta-basta pagdating sa relasyon. Baka lokohin ka dito. And there's a King of Pentacles na magkaroon ka ng security sa ano man yung mga bagay na meron ka. Na huwag ka basta-basta magtiwala, maging practical ka. There's a Five of Wands. No, napapalibutan ka ng
competitors, competition, or komplikasyon, no? There's a Five of Cups na may mga panghihinayang pagsisisi dito na maaaring nangyari from the past. Now, there's a Three of Swords na nagkaroon talaga ng third wheel. No? Third party. Na maaaring naloko ka, maaaring maraming kumbaga hadlang sa inyong relasyon, family related, especially with your friends, na kumukontra sa inyong relasyon. Hanapin at gilapin natin pagdating naman tayo sa kalusugan. Kalusugan, alamin na natin yun, guys. There's a tower moment for major changes, no? Malaking pagbabago ang magaganap pagdating sa kalusugan mo. And this something that is a Pentacles. No, may kinalaman dito ang finances. No, unti-unti ka na makaka-move on, makakabangon. No, nai-stress ka dahil din sa mga naranasan mo. No, there's a Two of Swords, there's something a difficult decision. Nahihirapan ka mag-decide kasi wala ka pa pinanghawakan sa ngayon. No, basta protection at pangalagaan mo yung sarili mo with the Seven of Wands. No, alagaan mo ang iyong sarili. Nagkakaroon ng self-sabotage dahil nalilipasan ka ng gutom, pinapabayaan mo yung health mo. No, masyado kang workaholic or either nakatutok sa ibang bagay. Huwag mong hahayaan na malipasan ka ng gutom. So let's see what is the magical fairy messages and advices. And of course, yes or no, pick a card. Alamin na natin yan, guys. So let's watch this. With the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages, and there's a let go. Na may mga bagay na kailangan mo i-let go. Na may mga bagay na kailangan mo ng pakawalan at bitawan, i-surrender. No, at the same time, this is something you desire is within reach. No, naman yung mga bagay na hinahangad mo kung nagtitiwala ka sa kakayanan at ginagawa mo, magtatagumpay ka at papabor din sa iyo sitwasyon. No, at the same time, this is something is being, no, there's something blossoming. No, may paglago at paglakas talaga ng finances dito. Na magiging maayos at magiging masagana na ang sitwasyon mo. What is additional messages for a yin and yang oracle card? And of course, represent with the freedom. No? Makakalaya ka na rin. Makakabangon ka na rin. And there's a spring with the seed, no? Ano naman yung mga bagay na itinanim mo na binhi, maaaring lumago at mamulaklak to at maaaring gumanda ang sibol nito. No? And this is something guys with a healing. Na unti-unti nang hihilom, unti-unti nang gagaling ang mga karanasan at mga pinagdaanan sa nakaraan. And this is something kind of apology. Some of you may hihingi ng tawa dito, just being aware na kailangan mong palayaan yung sarili mo from that toxic environment, from that toxic people. So let's see what is the synchronicities represent what. And there's a rise, no? Rise from the ashes. Na muling pagbangon mula sa pagkalugmok, no? Kumbaga ito na yung panahon at pagkakataon na para pumabor na sa iyo ang sitwasyon. Lahat ng bagay na maaaring magdala sa iyo ng pagbabago at maaaring magdala sa iyo ng bago simula with the mother. Some of you guys na magkakaroon dito na revert. Maaaring kumbaga manganak ka or may ipanganak mo na ulit ang panibagong ikaw, and this is something in healing. No? Kumbaga, unti-unti nang hihilom. I see some brand new you. No? Kumbaga, magbabago na ang ikot ng kapalaran ay maaaring baguhin na ang sarili mo. No? Or mabago na ang dating ikaw. No, there's a ghosted. No, some of you, no, meron ditong parang ginosted ka, kumbaga bigla na lang hindi nagparamdam. And this is something in music. No, some of you nakakatulong ang music for healing energy. For an angel's number, represent what? For an angel's number, represent with a 222 with the feminine forces. No? You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right people, spirit, and you become a force honor, commitment, and the people around don't judge and listen. So, kailangan mo makinig. No? Kailangan mo humingi ng gabay or advice with other people. Kailangan mo makipagtulungan. No? Hindi pwedeng ikaw lang. No? What is the messages for a money matter? Money move oracle deck. There's a money tree. Some of you, kailangan nyo ng money tree sa bahay nang sa ganon, mas lalong maging masagana ang inyong pamumuhay. No, nakaka-attract to para matupad yung mga pangarap mo. You, dream come true, you will get what you have long cherished. Diba? So, let's see what is the path of the light represent what? Ano yung mga bagay na magsisilbing liwanag sa eksena mo?
And of course, there's something guys with a new beginning. I told you, diba, magkakaroon ka ng bagong simula. A new door closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them opportunity for growth and learning with an open heart. I welcome the new beginning with a wait for me. Diba? Alam mo na may naghihintay na bagong simula sa'yo. And the shadow work represent what? What is the shadow work represent what? And this is something guys with shadow alchemy, empowerment revert, diba? Kumaga bubuhayin yung katawan lupa mo dito at mo rin babaguhin ng bagong ikaw. No, and there's a turn shadow into gold by shifting your awareness. So see, kumbaga pinag-iingatan mo lahat, baguhin mo na yung nakagisnan mo na kailangang mag-ingat. No? Your shadow was also indestructible. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, yung takot na yan, no? Kailangan mong alisin yan. No? Kailangan mong palitan yan na hindi ka na nila malilinlang, hindi ka na nila matatakot kailanman. No? Kumbaga, sinasabi nga dito, true shadow into gold. Napalitan to ng mas bagay na hindi ka masisirang ng ninuman like a gold. You're indestructible. And this is something guys with a limiting beliefs, mindset of self-realization. So ngayon nagkakaroon ka na realizations na ano man yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, magiging ikaw yon. So let's see what is the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa inaharap mo? And tired for drama. No, pagod ka na para magdrama. Napagod ka na para magngaw-ngaw, no? It's time na para alisin niyang kumbaga ego and pride sa buhay mo. Now, and this is something guys with a clarifying for a love situation. Let's see. And of course, guys, there is something a strong root, full with weeds of resentment, so your love can bloom. No? Napakatibay ng ugat ng pinanggagalingan ng pagmamahal na to. No? Ibig sabihin talaga there's a lot of branches or kumbaga yung pagmamahal mo talaga ay katangi-tangi. No? Hindi matatawaran yan at hindi yan magagaya ng ninuman. And this is something guys with a clarifying for a love situation, a life situation. Let's see. Then of course guys, paalala ko lang ang pick a card yes or no. Na kailangan mag-isip ka ng tanong, dahil kasi isa ang magiging sagot sa tanong mo. No? 1, 2, or 3. Pipili ka ng isa with a 1, 2, or 3. Comment down below kung anong number na pili mo. So, let's see guys. Clarifying for life situation. Represent with a new heights. Now, let your connection with the spirit ground you as reach from the sky. So, see? Magkakaroon ka ng bagong eksena. Lilipad ka ng mas matayog at mas mataas. Now, what is the additional messages with a pick a card yes or no? So, let's watch this. With a pick a card yes or no, ito na yon. No? Unahin na natin yung number 1 guys. No? Kung sino man na nakapili ng number 1, ito na yon. And there's a no. No? Thorns present na handle with care. No? Kahit anong pag-iingat mo, no? Masusugat at masusugatan ka pa rin kung itong mga bagay na to ay maaaring sinasaktan o gusto kang saktan at gusto kang pahirapan sa sitwasyon. So, ngayon pa lang umiwas ka na. Huwag mo nang ipilit yung bagay na hindi pa. No? Or hindi na. No? Dahil masasaktan ka pa rin sa huli. And there's a no. No, there's a no. Number 2, there's a something a yes. Walk before you run. Fresh outlook, baby step. No? Utay-utay, hinay-hinay lang. No? Makakarating ka rin kung saan mo gustong mapunta, makamit, ang ano man yung gusto mong makamit. Makakamtan mo yung mga bagay na gusto mo mang makamtan. No? There's a yes. What is the number 3? Represent what? There's a yes again. Golden opportunities, cloud lifting, clear skies. So, see, mas malinaw pa to sa inaakala mo na maraming oportunidad na papasok sa buhay mo at magsisilbing liwanag sa sitwasyon mo na magiging kalmado at mas malamig pa sa inaakala mo. Mas maganda at parang ano siya, parang overwhelming opportunities. Ganon. Kung magkakatanggap-tanggap at maaaring kaaya-aya mong kunin tong oportunidad na to. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Aries. Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy
ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw, na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush!